Yan, hallelujah, purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang magandang gabi po sa atin, no, sa bawat isa. Kung anong oras man po dumating ang salita ng Diyos sa inyo, binabati ko po kayong lahat. At ngayon po ay mag-aano po tayo, no, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa Hebrews 5. Yung nakaraan, quick recap lang po, no. Siguro balikan lang natin yung nakaraan. Nang saglit lang, saglit lamang naman. Ano ba yung mga napag-aralan natin yung nakaraan? Ito yung regarding sa yan, no? Ang pinakaano dito is sa kapahingahan, mga kapatid, no? Na ang Diyos ay nagbigay, no, ng kapahingahan na dapat makamtan ng Israel sa panahon ni Joshua. Ngunit dahil nakapasok man ang iilan, dahil di sa pagsubay muna, no, nagsumuway ang Israel, ay ah, hindi nakapasok yung mga nakareceive ng pangako. Ang nakapasok yung next generation, no, which is sa generation na ni Joshua. Anak ni Nun, na ang pangalan niya dati ay Hosea. Pinalitan ni Moises ang kanyang pangalan at ginawang Joshua. No? Ang name niya dati ay Husha. Nagdagdag si Moises ng isang letter which is Yod. Kaya ang naging pangalan ni Husha ay Yahusha. Alright. At doon, um, kahit na nakapasok sila sa Israel ay hindi nagtagal, nagkasala rin naman sila sa pamamagitan ng pagsuway ulit. Kaya nagsalita ang Diyos kay David na meron pa siyang isang kapahingahang tinutukoy doon, which is ang kapahingahang Sabat na binibigay sa atin ng Diyos at hinihimok tayo ng Diyos na huwag patigasin ang ating mga puso pag narinig na natin na ang paghimok ng Diyos sa pagpasok natin sa araw ng Sabat. Alright? At tayo ay binibigyan, no? Ine-encourage ng kasulatan na magsikap tayong pumasok sa araw ng Sabat. Kung kung saan ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang mga gawa, ganun din tayo, no? Na wag tayong maging isang ah wag tayong sumunod sa halimbawa ng pagsuway ng ating mga ninuno. Yun ang sinasabi ng Hebrews 4. At tayo naman magpapatuloy sa Hebrews 5. So, sa katapusan ng Hebrews 4 pala, no? Pinakilala na ang ating punong pari, no, ay ang anak ng Diyos, which is si Yahusha, na pinili siya ng Diyos at hinayaan, no, na siya ay makaranas ng mga paghihirap upang siya ay maging mahabaging punong pari sa atin, no. So ngayon, i-explain naman dito yung pagiging punong pari niya. Hebrews 5 to 7 actually ito, no, yung pag-explain ng pagiging punong pari. Mahalaga to mga kapatid, no. Dahil dito nakikita natin kung ano yung intention ng Diyos. Kung ano yung intention ng Diyos para sa atin at sa kanyang bugtong na anak. Alright? So basahin natin sa 1. Sabi dito mga kapatid, no? Ang bawat pinakapunong pare ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan, no? Ayan, no? So dito mga kapatid, no? May mga dapat muna tayong basahin ko na lang hanggang hanggang 4. Tapos bibigyan natin ng detalye. Ano ba yung punong pari? Saan ba nagmula yan, no? Sino ba yung mga pari, no? Ididetalye natin, no? Ng, hindi naman siya sobrang lalim na detalye, pero at least magkaroon man lang tayo ng idea regarding doon. Number 2, mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog
hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para na rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron, no? So may mga ano tayo, may mga points muna tayo na dapat mo nang unahin, no, regarding dito para mas maunawaan natin tong verse na to. Unang-una, sino ba yung mga punong pari? Sino ba ang punong pari? Ano ba ang punong pari? At kanino ba ibinigay ang pagiging punong pari? Maybe some of us know na sa mga Levita ibinigay ang pagiging pari, no? Mababasa natin sino muna ang mga Levita? Doon po muna tayo magsimula, no? Kasi mahalaga malaman natin kung sino sila dahil malaki yung parte nila sa buhay ng mga pinili ng Diyos. Lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoon sa 1,000 years na kanyang pag-reign, no? Sa kanyang pamumuno sa mundong ito sa Revelation 20. Alright? Basahin natin sa Exodus 6:1. Ito yung mga anak ni Jacob. Alright, no? Kilala naman natin kung sino si Jacob, right? Alam ko kilala naman natin, no? Mula kay Abraham, nagkaanak siya, si Isaac. Si Isaac, nagkaanak din. Alright, si Jacob. At si Jacob ay ah, nakapangasawa. Ano naman natin yung kwento nila, no? Na naging asawa niya sino? Si, ayan, si Leah at si Rebecca. Rebecca. Rachel. Si Isaac pala yung si ano, ni Rebecca, no? At di kalaunan, mga kapatid, no? Ay si Jacob ay pinalitan ng pangalan. Mababasa natin yan. Yan. Mababasa natin yan sa Genesis 32, verse 22 to 32, no? Sabi na dyan, from now on, your name will no longer be Jacob, and you will be called Israel. Yan. So, doon nagmula yung pangalang Israel. Alright? So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Pag sinabing Israel, hindi siya tumutukoy sa lugar. Siya ay tumutukoy, mga kapatid, sa tao. Sa lahi ng mga tao. So, pag sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong Israel, sa Middle East, nagigera, no? Andun yung Israel. Tandaan natin, no, ang Israel ay tumutukoy sa mga tao. Si Jacob, ang pangalan niya, pinalitan, naging Israel. No? At si Israel nagkaroon naman ng mga supling. So ito ang sa Exodus 6:1 naman, dito naman nilista, sinabi yung mga anak ni Israel. Bababasa natin yan. No? Sinabi ni Yahuwah kay Moises, makikita mo ngayon kung anong gagawin ko. Ba't parang iba? Ayan. Search na lang natin, no? And, Iba sa English, iba sa Tagalog. baka ano, baka tingnan natin sa ano. Hindi, mali lang yung nandun yung nakita ko. Sa una lang kasi ako nag-ano eh. So dito makikita natin sa Genesis, no? 35 verse 23 to 26. Yan. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben na panganay ni Jacob, si Simeon, si Levi, si Judah, si Issachar,
si Zebulon. Ang mga anak ni Raquel ay si Jose at si Benjamin. Yan. Ang mga anak ni Bilha na alila ni Raquel ay si Dan at si Naphtali. At ang mga anak ni Zilpa na alilang babae ni Leah ay si Gad at Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram, no, mga kapatid, no. Mabibilang ba natin yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, no. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zabulon, Benjamin, Jose, Rachel, si Dan, Naphtali, si Gad, at si Asher. Alright. So ito yung 12 sons ni Israel. Ito yung tinatawag din na 12 tribes of Israel, no? Ah, sila yung siguro yung mga familiar lang tayo diyan. Si Judah, yan, Benjamin, tsaka si Levi. Yan lang yung mga familiar muna tayo, no? Sa iba, mga hindi pa tayo masyadong familiar dun sa ibang mga tribes. Alright. Which is okay lang kasi yun naman kasi yung pag-aaralan naman natin eh. Yung regarding nandin dun, umiikot lang din dyan sa Levi at Judah, no? At Benjamin. So, ibig sabihin mga kapatid, no? Pag sinabi pa ng Israel, tumutukoy yan sa 12 tribes na mga lahi, no, ng Israel. So, hindi ibig sabihin na kunyari, Judah, hindi yan nagrepresenta sa buong Israel. Dahil si Judah ay isa lamang sa 12 tribo ng Israel. O kaya si Levi, no? Si Judah kasi ito yung familiar tayo kasi sa Renewed Covenant, 'di ba? Mga Jews. Actually, ang Jews hindi siya nagmula talaga sa ano eh, sa directly, no? Kung kukunin natin ang ibig sabihin ng Jew, ito ay ang mga religious people na sumasamba sa relihiyong Judaism. Pero ang Judaism ay religion of tradition ng tao. So hindi siya nagtuturo ng buong kautusan, ng buong turo ng salita ng Diyos. Nagdadagdag sila doon ng mga tradisyon. Alright. At doon kinuha yung Jew sa Judah. Dahil nung naghati, mga kapatid, no, sa exile ng Babylon, sa panahon ni Solomon, Haring Solomon, no, ay nahati kasi yung tribes. Sa southern, doon yung mga tribo ni Judah. Sa northern, yung 10 tribes na, no? Yung tinatawag na natin na lost tribes of Israel. So ganun na nga mga kapatid, no. So medyo mahaba pa 'yon pero para hindi tayo lumayo, si Levi ay isa sa 12 anak ni Israel. So ngayon mga kapatid, no, alam natin na nung nagbigay ang Diyos ng kautusan, si Moises ang pinili niya para maging mediator sa Israel. Si Moises ang ginamit niya para mag-lead sa Israel palabas ng Ehipto, no? At si Moises ang umakyat doon sa Mount Sinai para kuhain ng 12 tipan na bato. So ang tipan ng Diyos, 10 utos, no? Pero ang Diyos din ay nagtalaga ng mga pari, priesthood, no? Ang tawag diyan priesthood. So sa mga nagtatanong bakit kailangan pa ng priesthood?
mga kapatid, no? Sapagkat, mga kapatid, nung ibinaba ang Ten Commandments dahil yon para malaman ng tao kung ano ang kasalanan. Kung ano ang pundasyon ng kasalanan na malaman nila ang mali at tamang gawin. So every time na nagkakasala ang tao, nahihiwalay siya sa grasya ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Gaya ni Adan at Eva, nung sila ay nagkasala, nahiwalay sila ngayon sa presensya ng Diyos at sila ay napalabas ng Eden. Ganun din, no? Sa utos ng Diyos, sa 10 utos, mga kapatid, no? Nung statute, no? Judgment ng Diyos ay merong kaukulan yung parusa at bayad, no? Lahat ng kasalanan may dapat magbayad nun. At binigay ang priesthood para maibalik ang tao sa Diyos. Sa paanong paraan, no? Kung babalikan natin itong Hebrews 5 kanina, yan, no? Sabi dito, siya ang nag-aalay ng kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan, no? So yun ang yun ang purpose ng priesthood. Siya ay grasya ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa atin kaya siya nagbigay ng priesthood, no? Para pag nagkasala ang tao, may way para bayaran ng tao yung kasalanan niya. At yung mga priesthood ang nagtatrabaho nun. Yung mga pari, no? At yung head nila is ang tawag doon ay punong pari. So alam niyo na, mga kapatid, no, kung ano ang purpose ng priesthood. Bakit kailangan? Dahil yon para mapatawad tayo sa kasalanan natin, no? Kaya dati naghahandog sila ng sin offering ng mga hayop para maging sin offering sa bawat nagkakasala ng Israelita para bayaran yung kasalanan niya, no? So kapag nakapaghandog na siya, kunyari ako, nagkasala ako, kapatid, no? Meron akong dapat nakatagong mga hayop like ah, mga tupa, mga mga clean animals, no? Hindi mga unclean. Alam naman natin yung mga unclean animals, no? Hindi naghahandog ang mga Levita ng mga unclean animals. Ang mga inihahandog nila ay mga clean like tupa, kambing, toro, pigeon, no? Yan yung mga inihahandog nila. At yun ang nagiging sin offering ng mga tao. Kung ako nagkasala ako, depende sa kasalanan ko kung ano ihahandog ko, no? Kung ang kasalanan ko ay for example, nagnakaw ako. So iba yung pagbabalik ko. Ang pagbabalik ko ay ang tawag doon trespass offering. So yung trespass offering, kailangan kong ibalik yung ninakaw ko at the same time na mas malaki pa sa halaga ng ninakaw ko. At saka ako ngayon, pwede nang maghandog ng tupa para naman sa pagbabayad ng kasalanan ko. No? So ang ganda ng ah, ng purpose ng priesthood, no? So let's continue. So alam niyo na, mga kapatid, no, kung para saan yung priesthood. Alam niyo ba na may piniling lahi ang Diyos para magkaroon para gawing mga pari? Mababasa natin 'yan dito sa Deuteronomio 18 verse 6. Ang sinasabi diyan, ayan, anuhin natin dito. Hmm. At kung ang mga Levita ay umalis sa alinmang inyong pintuang daan ng buong Israel na kanyang pinakikipamayanan ay pamaroon ng buong nasa ng kanyang kaluluwa sa dakong pipiliin ng Panginoon. Bakit iba yung nakalagay dito? Sa Deuteronomy 18, basahin na lang natin Deuteronomy 18.
Ito pala sa 5 pala kasi. Mali pala ako mga kapatid, no? Sa 5, yan. Sabi diyan mga kapatid, no? Sapagkat pinili siya ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga lipi upang tumayong mga siwa sa pangalan ng Panginoon, siya at kanyang mga anak magpakailanman, no? So sino ang pinili? Ang mga Levita. Ang mga Levita ang pinili ng Diyos na maging tagapangasiwa ng Diyos o maging mga pari. Yan. Ang lipi ni Levi ang pinili ni Yahuwah upang maglingkod sa kanya bilang mga pari forever and ever. No? Panahon na yan habang may langit at lupa. No? Pero sa ano kasi, sa bagong Jerusalem, wala nang templo doon. Kaya wala nang, hindi na kailangan ng ano, ng mga punong pari, no, sa panahon na 'yon. Kasama na natin ang Diyos. Alright? And then mga kapatid, no, dito naman, mababasa naman natin sa Deuteronomy 18:1-2, ang mga Levita ang pinili ng Diyos para maging mga pari, lahi ng mga Levita, no? Ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi, anak 'yan ni Israel. Alright? Ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Wala daw silang mamanahing lupa. 'Di ba nangako ang Diyos na dadalhin ang Israel sa lupang pangako? Pero pagdating nila doon, ang sabi ng Diyos, walang mamanahing lupa ang mga lahi ni Levi. So anong cost nun? Ano magiging effect nun kung wala silang lupa? Wala silang pagtatrabahuhan. Hindi sila makakapagtatanim, hindi sila makakapaghayupan kasi nga wala silang sariling lupa, no? Pero ito ang pangako ng Diyos sa kanila. Wala silang mamanahing lupain ng Israel, ang para sa kanila ay mga kaloob at handog kay Yahuwah. Lahat ng handog at kaloob ay ibibigay nila sa mga Levita, no? Kung nais sila maghandog sa Diyos, ibibigay nila yon dapat sa mga pari na mga Levita. Wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi ni Israel. Si Yahuwah ang kanilang bahagi gaya ng kanyang pangako. No? So ang Diyos nangako kay Levi sa lahi ng mga Levi, no, na kahit na wala silang mamanahing lupa, ang pamana nilang tatanggapin, no, ay ang Diyos. Dahil lahat ng offering na ibibigay ng Israel para sa Diyos ay mapupunta sa kanila. Yan. Yan, no. Ang Panginoon ang kanilang mana. Wala man silang manahin na lupa. Pero ang pamana ng Diyos sa kanila ay offering. Hindi lang doon natatapos mga kapatid, no? Mamaya meron pa tayong pag-uusapan dyan, no? Regarding dyan naman, alam ba natin, no, na ang Diyos ay nagbigay ng, maliban sa pangako na yon, no, na offering, nagbigay ang Diyos ng covenant. Pag sinabing covenant, kasunduan ang tawag doon. Makaiba ang pangako sa kasunduan. Pagkasunduan, dalawang panig ang nag-a-agree, ang nagkakasundo, no? So nakapagkasundo ang Diyos sa mga Levita. Mababasa natin yan dito sa Numbers 18:19-24. Yan. Sabi diyan, lahat ng mga handog na itinaas sa mga banal na bagay na ihahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinigay sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo na marapat na bahagi magpakailanman. Tipan ng asin magpakailanman sa harap ng Panginoon sa iyo at sa iyong mga binhi. At sinabi ng Panginoon kay Aaron,
So ito, dito muna pala tayo, no? Ito muna tayo, no? So dito nakita natin ang word na tipan. Tipan ng asin. No? Ibig sabihin ng asin, ano yan, buhay. Tandaan natin na tayo ay asin ng sanlibutan, no? So ang asin na symbolizes ng life, no? And light. All right? Magpakailanman sa harap yung mga handog na itinataas ng mga banal, mga pinili ng Diyos, Israel, na inihahandog, no? Sa Panginoon na ibibigay sa mga Levita. All right? Ito ay marapat na bahagi magpakailanman, tipan ng asin. So nakapagtipan ng Diyos na lahat ng mga handog ng Israel ibibigay sa mga Levita. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, ito kay Aaron na, huwag kang makakaroon ng mana sa kanilang lupain. Tandaan nyo, mga kapatid, no? Si Aaron ang pinili ng Diyos, gaya ng binasa natin sa Hebrews 5, no? Ano ba? Binasa natin sa Hebrews 5. Hebrews 5 ba to? Ayan. Ayan, no? At sino man ay hindi tumatanggap ng kanyang sarili ng karangalan ito, iba na kung tawagin siya ng Diyos, gaya ni Aaron. Si Aaron ba ay tinawag ng Diyos bilang punong pari? Yes. Mababasa natin yan dito sa ah, Numbers, no? Sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang makakaroon ng mga mana sa kanilang lupain, ni makakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Sarap naman nun, no? Wala kang lupa, pero yung pamana naman sa iyo ng Diyos, yung kanya sarili, bahagi niya, no? Which is, mababasa natin yung kasunod. Ano kaya yon, no? At ang mga anak ni Levi ay narito. Aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana, tithes, no? So hindi lang pala offering ang ibinigay sa Israel. Nagbigay din siya ng pamanang tithes. Ang tithes, ang ibig sabihin niyan ay tenth ng lahat ng kanilang inani. Hindi pera, ah. Hindi perang pinag-uusapan dito, sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ani, hayop, no? Lahat ng kanilang mga increase, pagkain. Alright, ang tinutukoy diyan. Sabihin diyan, ikasampung bahagi binibigay na pinakapamana sa Israel, sa mga Levita. Iyon ang tipan ng Diyos sa mga Levita, offering and tithes. Nakuha nyo? So dito, makakaroon ka, sabi dito bakit kaya sila binigyan ng tenth tithes, no? Ito ay ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod. Sa makatawid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Yan, no? Dahil nga wala silang lupang sasakahan. Di sila makapagtatrabaho. Pero ang trabahong tatanggapin nila ay sa templo, tabernakulo. 22 minutes na lang mag-restart ako. Ayan. Sa templo o tabernakulo, mga kapatid, no? At doon, sila magtatrabaho para sa Diyos. Bilang ganti, ibibigay naman ng Diyos sa kanila yung tithes ng buong Israel, na ita-tithes ng buong Israel. Yon ang tipan ng Diyos sa Israel. Tithes and offering. Sa mga Levita ibinigay. I hope nakukuha natin, no? Dahil sa 7, sa Hebrew 7, i-explain natin na mas malalim yung regarding sa tithes and offering, no? Kaya nga, nabasa niyo na ba yung Malakay 3:10? Nabasa niyo na ba yan? No? Actually, binabasa yan ng mga tao, lalo na kung ang isang leader ay sa mga iba't ibang bansa, no, ginagamit nila yon as business. Kasi nga lahat naman tenth.
Sabihin mo lahat bibigay, no? At isang requirement, no? Pero alam ba natin na ang tinutukoy doon na sa Malakay 3:10, Old, ano yan, Old Testament pa yan, ang tinutukoy doon na sinasabi doon ng Diyos ay patungkol sa mga Levita. Dahil sa mga Levita, ibinigay ng Diyos ang pamana ng tithes and offering. At yun doon nagnanakaw ang Israel. Mamaya babasahin natin yun. No? Pero let's proceed. Sabi dito, at sa haharapin ay huwag lalapit ang mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan, baka sila ay magtaglay ng kasalanan at mamatay. No? So walang lalapit doon. Kaya pala pag naghahandog lang, pag naghahandog ang mga anak ni Israel, no, sa tabernakulo, hindi sila pwedeng pumasok doon sa tabernakulo. Doon na sila sa labas ng tolda. Bibigay lang nila sa pari yung kanilang mga handog at sila nang bahala, yung mga pari na ang bahala na na mag-offer nun sa Diyos. Pag pumasok sila doon, mamamatay sila. Kasi unang-una, hindi lang sa banal yung lugar na yon, no? Utos ng Diyos na wag pumasok doon ng mga ibang lahi, mga Levita lang. So, pag pumasok ka doon, sinuway mo ngayon yung utos ng Diyos. Alright, no? Lalo na doon sa sa pinaka dakong banal, no? Kung saan nandoon yung Ark of Covenant. So, mapag-uusapan natin yun sa Sabado. Alright? So ngayon, ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at kanilang tataglayin ng kanilang kasamaan. No? Tataglayin ng mga Levita yung kasamaan ng Israel. Kasi nga yung mga kasalanan eh. Sila kasi yung maghahandog para sa Israel. Alright? Ito yung magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. Forever. Hanggat may lahi ang Israel, no? Mangyayari to. Tataglayin nila ah yung pangakong ito ng Diyos. Alright? At sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila makakaroon ng mana. Sapagkat ang ikasampung bahagi na tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang inihahandog at pinakahandog na itaas sa Panginoon ay aking ibinigay sa mga Levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila makakaroon ng mana. No, so very familiar, no? Very familiar kasi if we want to know, kung gusto natin malaman mga kapatid, no, ang konteksto, kailangan alam natin itong mga bagay na to. Lalo na pagka binasa natin yung kasulatan, lalo na sa Malakay. Kasi ang Malakay kasi, prophet yan, si Malakay. Huling propeta yan, no, bago si John the Baptist. Si John na tagapabautismo. At sinabi sa Malakay 3, 6 to 10, sabi diyan, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi pa nangauubo. So kausap niya diyan ang mga anak ni Israel, which is anak ni Jacob. Israel is Jacob yan. Mga kapatid, na huwag tayong maguguluhan. Siya din yan. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. Hindi sila nakasunod, no? At hindi ninyo tinalima. Ano sabi niya? Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi niya sa mga taga-Israelita. Ano kaya yung ginagawa ng mga Israelita na hindi pagtalima? No? Sabi ng Panginoon ng mga hukbong, ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ito ang sabi ng Diyos. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano
ka namin ninakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So sino ang nagsasabi, no, na ninanakawan siya? Ang Diyos. Sinabihan niya yung mga Israelita. Bakit? Dahil hindi sila tapat sa pagbibigay ng kanilang tithes and offering sa mga Levita, no? Kasi nga sa mga Levita 'yon ipinamana ng Diyos. So sila yung may karapatang tumanggap ng tithes and offering. Alright? Sabi niya dito, kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay, which is ang templo ng Diyos, mga tabernakulo, no? Nawawalan na ng pagkain kasi nga napipilitan ng mga Levitang magtrabaho. Mababasa natin 'yun sa Malakay 2, no? Sa Malakay 2. 'Pag nagtrabaho ang mga Levita, nawawalang bisa ngayon ang sinasabi ng Diyos na ang mga Levita ay magtatrabaho sa tabernakulo, no? Nagtatrabaho sila sa labas. Eh, ang purpose nga na nasa tabernakulo sila, nandun lang sila, eh, ang purpose nun ng tithes and offering para kahit wala silang mana sa labas, 'di sila magtrabaho sa labas, is makakaroon sila ng ng kanilang pangangailangan. Yun kasi yung mana nila, eh, 'no? "Kung di ko bubuksan sa inyo ang durungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan." Yan yung konteksto ng Malakay 3. Yan yung konteksto ng Malakay 3:10, 'no, na ginagamit out of context sa panahon natin ngayon. Ang konteksto niyan para ibigay sa mga Levita ang para sa mga Levita, para manumbalik ang Israel sa pangako na covenant ng Diyos sa mga Levita, 'no. So alam na natin 'yan, i-discuss na lang natin 'yan mas malalim niyan. Pero I hope nakukuha niyo na, 'no, kahit papaano. So let's proceed sa Exodus 28:1, ganito ang sinasabi, 'no. Ito tinawag si Aaron as punong pari. Tinawag si Aaron as punong pari, 'no. Tandaan niyo si Aaron, ang lahi ni Aaron ay Levita, 'no. So ibig sabihin, 'no, lahat ng sambahayan 'pag sinabing sambahayan, lahi 'yon, 'no. 'Pag sinabing sambahayan ni Israel, 12 tribes of Israel. 'Pag sinabing sambahayan ni Aaron, Levita. 'Pag sinabing sambahayan ni Judah, yung lahi ni Judah. Nakukuha ba natin? So yun yung ibig sabihin nun, ng sambahayan. Ilapit mo sa iyo si Aaron, iyong kapatid, at ang kanyang mga anak na kasama niya, sabi niya dito. Mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Ayan. So ilang beses na natin ano, 'no, 2 or 3 witnesses lang pero ang daming witness na tayo, 'no, na si Aaron ay pinili na saserdote. Siya ang punong saserdote na pinili ng Diyos. At yung mga anak niya ay mga kasama niyang pari, mga Levita. Alright, 'no. So kung si Aaron ang pinili ng Diyos, ibig sabihin ba pinili din yung mga anak niya? Yes. Si Abihu, si Nadab, 'no, Eleazar, Ithamar, 'no. Pero si Aaron siya yung pinaka-head. So kung mamatay man si Aaron kasi hindi naman siya forever mabubuhay, 'no, mga kapatid. So ang papalit sa kanya it's either sa mga anak ni Aaron, kung sino man yung anak niya, 'no, napapalit sa kanya. Yun na yung tinatawag na nating, paglilipat ng katungkulan. Hindi na ang Diyos ang nagtalaga nun, ang nakapagtalaga na nun kung sino yung magmamana nung posisyon na yun. Pero nung pumili ang Diyos, ang pinili ng Diyos na punong pari si Aaron,
Nakuha ba ninyo? Sa Exodus 30:10, ganito ang sinabi, no? At si Aaron ay tutubos ng sala sa ibabaw ng anyong sungay ng dambana minsan sa isang taon. Ano kaya yan? No? Kanyang tutubusin sa sala na minsan sa isang taon ng dugo ng handog dahil sa kasalanan. Sa buong panahon ng inyong mga lahi, kabanal-banalan nga sa Panginoon. Alright. So ayan, yung araw na pagpasok ni Aaron, no? O punong pari, kung saan mang panahon na inabutan, no, ng punong pari. Papasok sila sa kabanal-banalan ng Panginoon, ang araw na yan ang tawag diyan ay Day of Atonement. Isang beses sa isang taon papasok ang punong pari sa kabanal-banalan ng Diyos, no? Para maghandog upang mapatawad ng Israel sa kanilang mga kasalanan, upang mapagbayaran, no? Magbayad ang Israel sa kanilang mga kasalanan. Kaya pala tayo nagde-Day of Atonement, no? Isa 'yun sa appointed time, Day of Atonement. Mahalaga kasi. Mahalaga kasi itinalaga 'yun ng Diyos para magbayad ang buong Israel ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng punong pari. Alright, no? So let's proceed. Ayan, no? Sa panahon ng ating Panginoon, si Yahushua, nung siya ay nagkatawang tao na, no? Meron ding nag-e-exist na punong pari nung panahon na 'yon. Alright. Pero bago tayo pumunta doon, meron pala akong ah, babasahing verse, no? Sa Leviticus 21:10-12, 'yan. Kung ang Diyos ang nagtalaga sa punong pari, ia-anoint niya 'yon, yung punong pari na 'yon, no? So dito makikita natin, mababasa natin yung anointing na ginawa. Ayan, sa punong saserdote. Sabi niya diyan, ang pangulong saserdote sa kanilang magkakapatid na binuhusan ang ulo ng langis na pangpahid, no? Anointing of oil at itinlaga upang makapagbihis ng mga banal na bihisan ay huwag maglulugay ng buhok ng kanyang ulo, ni huwag hahapakin ang kanyang mga suot, ni papasok sa kinaroroonan ng mga bangkay ni numan, ni magpapakahawa dahil sa kanyang ama o dahil sa kanyang ina. Nilalabas sa santuario, nilalapastangan niya ng santuario ng Diyos sapagkat ang talaga ng nalangis na pahid ng kanyang Diyos ay nasa ulo niya. Ako ang Panginoon. So ibig sabihin, no, may mga condition para manatili yung anointing ng Diyos sa isang punong pari. So ito yung mga condition na yun, no. Pero meron lang akong i-highlight dito, no. Itong hahapakin. Yan. Basahin natin sa mas mababaw. Yan, no. Sabi niya dito, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok eto sabi niya, no, pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Sabi niya diyan, huwag niyang pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Kasi nga, yun yung isa sa mga rules para manatili yung anointing. Pag ginawa niya yon, mawawala yung anointing doon sa punong paring yon. Alright? So tandaan niyo, para manatili ang kabanalan ng isang ah, punong pari, ito yung mga rules na dapat niyang gawin o dapat hindi niya gawin, no? Huwag niyang pupunitin yung kanyang damit, huwag guguluhin ng kanyang buhok, no? Huwag lalapit sa mga patay, no? Etong binuhusan ng langis sa ulo, mga kapatid, ah ano 'yan, physically ginagawa talaga 'yan, no? Kapag ka nag-a-anoint.
At ang ginagawa diyan mga kapatid, lahat ng itinatalaga ng mga ng Diyos, ng mga propeta, 'no, ay kinakailangan dumaan sa anointing of oil. Tanda 'yon ng pagtatalaga, ayan na itinalaga. Kung natatandaan niyo si David 'no, nung siya ay pinili ni si Samuel ba pumili sa kanya? Si Samuel 'no, siya ay inanoint ng oil sa ulo. Same din ang ginawa kay Saul. Kasi nga ang pagtatalaga 'no, mga kapatid, ng ah, isang person kung gagamitin siya as hari o punong pari 'no, is kailangan dumaan sa pagbubuhos ng langis sa ulo. Ang tawag dun mga kapatid ay ritual, sanctification ritual. Alright, 'no? May mga nangyayari talaga 'yan 'no, at ginagawa talaga 'yan, yung pag-a-anoint. Spiritually and physically ginagawa 'yan 'no. Sa Hebrews 1, ginawa din 'yan sa ating Panginoon si Yahushua. Ayan 'no. So alam na natin 'no, na may anointing na ginawa sa punong pari. So para hindi mawala yung anointing na yun, kailangan i-highlights ko na 'to, 'wag niyong punitin ang kanyang damit. So matatandaan natin 'no, sa panahon ni Yahushua, nung siya ay nabuhay, ay merong punong pari sa panahon na yun kasi may templo, eh. Kung walang templo, walang gagawin yung punong pari, mga kapatid 'no. Walang papasukin na paghahandugan ang punong pari. Pero since may templo pa ng panahon na yun, 70 AD pa kasi 'no, nung sirain ng templo. So sa panahon na yun, yung mga Pharisees 'no, ang leader nila tinatawag na high priest. Alright, bagamat Judaism 'no, ang kanilang religion, may high priest din nung panahon na yun. At si Zacariah 'no, si Zacariah anak na tatay ni, John na tagapabautismo ay isang Levites. Mababasa natin yun sa Luke 1. Pasensya na kung medyo humahaba ano mga kapatid 'no. Luke 1, ayan 'no. Sabi dito sa 5, Luke 1:5, nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari ng Judea, ng isang saserdoteng ngalang Zacarias. So si Zacarias ay asawa niya si Elizabeth 'no, isa sa mga anak na babae ni Aaron. So si Zacarias at si Elizabeth ay mga Levita. Kaya yung anak nila na si John 'no, eto na nga, ayan 'no, nung nagpakita yung anghel sa pamamagitan ng espiritu, mapupuspos ng espiritu ang kanyang tiyan at magkakaanak sila. Si Elizabeth kasi ay isang ano, eh, bao, tama ba? Ba baog 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 pala, hindi Baog. hindi hindi baog, hindi magkaanak 'no, pero sa pamamagitan ng espiritu ay pupuspusin ang sinapupunan niya, magkakaanak sila. Magiging anak nila si Juan, si John, si Yahohanan 'no, sa Hebrew. So, very evident na merong mga pari, mga Levita sa panahon ng ating Panginoon, si Yahushua. Alright 'no. Pero dito, mga kapatid 'no, meron tayong mababasa na isang event na kung saan tinanggal sa mga Levita 'no, tinanggal sa mga Levita ang anointing ng pagiging punong pari at ililipat ito kay Melkisedek 'no.
So kailan natapos ang anointing ng mga Levita sa panahon ni Yahusha? Mababasa natin yan dito sa Mateo 66. Mateo 26 verse 65. Ganito ang sinasabi. Pagkarinig nito, tingnan niyo pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig din niyo ngayon ang kanyang pagdapastangan, no? Ano ba yung sinabi dito ni Yahusha, no? Basahin nga natin sa 63 to 6 to 65. Yan, sabi dito, ngunit hindi umimik si Yahusha, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay ni Yahuwah, no? Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kasi nga meron silang idea na ang dadating sa kanila, hindi Diyos. Na ano siya, natapos na yun, di ba 10 minutes? Hindi niya na, Naririnig mo ba ako? oo. Share screen na lang po ulit ako. Yan, kita naman po. Mhm. Yan, no? Kasi nga alam ng punong pari, no? Pinakapunong pari, dahil sa mga tinatawag na hula o propesiya na ang dadating sa kanila ay isang Mesiyas, anak ng Diyos ang darating sa kanila, no? Kaya nga pinapaamin niya, ikaw ba yun yung anak ng Diyos? No? Alright? At sinabi sa kanya ni Yahusha, ikaw ang nagsabi, no? Di ba, no? Parang nakakaasar nga naman. Di ba? Hindi kasi niya Mhm. direktang sinasagot. Ikaw na nga ang Sarcastic. nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo. Buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at kawaparitong nasa alapaap ng langit. Na magkagayoy, hinapak ng saserdote, medyo malalim yung hinapak mga kapatid, no? Pinunit. Yan. Pagkarinig nito ay pinunit ang pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan. No? Mga kapatid, ito ang naging ah, dahilan para matapos ang anointing ng Diyos sa punong pari ng mga Levita. Nung kanyang pinunit ang kanyang damit. Nabasa natin kanina, no? Na para manatili ang anointing ng punong pari, kailangan hindi niya guluhin ang kanyang buhok, hindi niya dapat punitin ang kanyang damit sa pagduduksa, no? Pero dito, mga kapatid, pinunit niya ang kanyang damit. Kaya nawala sa kanya yung anointing. Kung nawala sa kanya ang anointing ng pinakapunong pari, mga kapatid, at sa mga Levita, kasi masisira na ang templo, no? Nung panahon na yon. Dahil nga sasakupin na sila ng mga Romano eh. Makakaroon na ng war. Sa history yan, nangyari yan sa history. Nasakop ang Jerusalem, Judea, no? At nasira ang templo. Pag nasira ang templo, nawala sa punong pari ang anointing, paano na makapaghahandog para sa kasalanan ng mga tao? So yun ang doon. Yun ang problema doon, mga kapatid, no? Kasi nga ang mga Levita ang naghahandog para mapatawad ang mga tao. Since nawala yung anointing, paano na gagawin yung Day of Atonement? Kasi wala nang papasok doon sa sa veil. Kahit yung veil napunit eh. Nung nung namatay si Kristo, Mhm. no? Sahin natin ha.
Sa Mark 15:38, no? Yan, no? At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa baba. Alright? Yung kabanal-banalan dako, napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ito ay tanda, mga kapatid, no, ng paglilipat ng katungkulang pagkasaserdote mula sa Levita patungo sa mas mataas na pagkasaserdote, which is kay Melchizedek, no? Kay Melchizedek. Ibig sabihin, yung anointing ng Diyos, yung presensya ng Diyos, wala na dun sa templo. Napunit na eh, no? Napunit na. Tapos, kinunit pa ng punong pare yung damit niya, eh di wala na talaga yung anointing na naputol. Alright. Para mapatawad ang kasalanan ng tao, kailangan may magpatuloy ng pagiging punong pare niya. Sino ang gumanap nun? Nabasa natin sino? Si Yahusha, Melchizedek. Ay, no? Yung nga lang ang kaibahan, mga kapatid, hindi siya sa templong pisikal pumasok, kundi sa templong spiritual, which is sa kalangitan. At hindi siya naghandog ng mga toro at tupa, ang inihandog niya ay ang kanyang sarili. Kaya, mga kapatid, no, sa patuloy nating pagbabasa nito ng 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 Hebrews, no, mauunawaan natin, no, ano ang ginawa ni Kristo. Kaya pala siya namatay, kaya pala siya nabuhay, kaya pala siya pumunta sa langit, no. Meron pala siyang gagawin, meron pala siyang gaganapin, no. Kaya pala, no, ito isipin, i-analyze nyo kaya pala wala nang tinutukoy na tithes after sa Acts. Acts hanggang hanggang Revelation. Wala nang tinuturo magbibigay ng tithes. Bakit kaya? Kasi wala nang Levita. Wala na silang paghahandugan, wala nang templo, no? So yung pangako ng Diyos, mga kapatid, na forever, babalik yon sa millennial period, pagbabalik ni Kristo, no? Hindi magagampanan ng mga Levita ang kanilang tungkulin. Unang-una, wala silang templo. Alright? Hindi makapaghahandog ang Israel dahil walang templo, no? Pero in the meantime, no, yung ginawa ni Kristo na pagpapalit ng pagkasaserdote, different office kasi yun eh. Physical, Levita, spiritual, Melchizedek, no? Nung napalitan, mga kapatid, kailangan din naman magpalit ng mga ordinansa, no? Siguro itutuloy natin 'yan sa mga susunod nating mga pag-uusap. Kasi nandun din naman nakasulat 'yun, no? Ano lang, tawag dun, medyo humaba na kasi nawala yung notes ko, nandito kasi yung notes ko sa isa na ano, nag-update na kapatid, no? Talaga nga naman, nag-update si Microsoft. So ayan, naunawaan natin, no? Bakit kailangan ng priesthood? Para mapatawad tayo sa kasalanan, para maibalik tayo sa habag ng Diyos. So pag-ibig ng Diyos ang priesthood. Hindi pwedeng mawala ang priesthood. Kasi kung walang priest, walang high priest, hindi tayo mapapatawad sa kasalanan natin. Hindi tayo walang way para magbayad tayo ng kasalanan natin. Tandaan nyo ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Romans 6:23, no? At dahil doon, mga kapatid, no, requirement ng kautusan, bawat nagkakasala dapat mamatay. May isang namatay para sa kasalanan natin, which is si Kristo, si Yahushua. Alright? Siya ang naging kordero, sin offering sa atin, no?
kung pumapasok yung yung punong pari, no, every year sa kabanal-banalan para maghandog na ikapapatawad ng kasalanan natin. Si Kristo, pumasok din siya sa kabanal-banalan dun sa langit na, no? Dun sa langit na, isang beses lang niya yung ginawa at hindi na niya uulitin yun. Hindi na siya bababa ulit para magpapako ulit at mamatay, no? Isang beses na lang gagawin niya. At yun ay sapat na para sa mga lahat ng handog, kinover na nun. Okay. Kaya sa mga kapistahan natin, mga kapatid, di ba nag-feast tayo? Mapapansin nyo, wala na tayong mga paghahandog na apoy. Kasi nga, yung dakilang handog na inihandog ni Kristo, yun na kasi sa spiritual na pamamaraan. So let us continue, Hebrews 5. Yan. Sabi dito mga kapatid sa 5, gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili. Natapos na ba tayo dito? Hanggang dito pa lang tayo, no? Hanggang 4. Hanggang dito pa lang tayo. Sa 2. No, explain lang natin saglit to. Mahinahon niyang nakapatunguhan ang mga mangmang. Yan. Yan, no. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, yung punong paring pinili sa mga kapatid ni Levi ay parehas lang din nilang makasalanan. Mahina. Kaya kinakailangan, mga kapatid, no, kinakailangan din siyang maghandog ng alay, hindi lamang sa kasalanan ng iba. Kasi nga siya din nagkakasala eh. No? Si Aaron, hindi naman perfect yan si Aaron eh. Nung pinili siya ng Diyos, nagkasala din siya, mga kapatid. No? At walang ibang gagawa ng pagtutubos, ng paghahandog. Kasi siya na yung pinakamataas eh, sa pangapari eh. So walang ibang pwedeng gumawa nun, kundi yung siya din mismo. So kailangan niya muna maghandog ng handog na pantubos sa kasalanan niya, bago niya ngayon tubusin yung kasalanan ng Israel sa pamamagitan ng mga handog din. Alright. Ang sabi dito, hindi maaari makuha ni naman ang kanya sa sariling kagustuhan ng pagiging punong pare. Hindi pwede magpe-present ka. No? May mga ano yan, may mga order yan, may mga standard yan. No? Sa mga Levita, especially, hindi pwede magpresenta ang lahi ni Juda. Kami na lang, mga punong pare na kami. No, hindi. Dahil ang mga Levita lang ang binigyan ng karapatang maging punong pare. Una. Pangalawa, kahit Levita ka, hindi ka pwede magpresentang ikaw na yung magiging punong pare. No? Sapagkat pagkasunod-sunod yan sa mga anak ni Aaron, yung pagiging punong pare. Ang minamana, parang hari, di ba? Kunyari si Haring David, yung pumalit sa kanya si Solomon, kasi si Solomon yung isa niyang anak. So, ganun din sa pagiging punong pare. Hindi pwede magpipresenta ka na ikaw na. Okay? Ganun naman yung ginawa ni Aaron. Hindi naman siya nagpresenta sa Diyos. Hindi siya nagpresenta sa Diyos. Ang nangyari, pinili siya ng Diyos. So sa 5, sabi niya dito, ganun din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. Deklarasyon. Dineclare ito ng Diyos, no? Na si Yahusha ay kanya magiging anak at ngayon siya na yung magiging kanyang ama. Babasa natin yan sa Psalm 2:7. Psalm 2:7. Ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahuwah. Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Alright? Kasi nga naka-indent siya eh. So, kinuha lang siya, mga kapatid, no? Sa kasulatan. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sinabi niya yun kay Kristo. So, sino ba si Melchizedek? Si Melchizedek ay unang natagpuan, no, sa panahon
sa Genesis sa panahon ni Abraham. Mababasa natin yon sa yan, sa Genesis 14:18-24, no? Yan, basahin na natin ng ano, hindi naman natin bubuin para lang makita lang natin na dito talaga kinuha yan. Ayan. Dinalaan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasan Diyos ng tinapay at alak. 2:24. Yan. Sabi niya diyan, at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang mga nasamsam buhat sa labanan. So ito yung first time nakita natin yung tithes. At dito si Abraham nag-tithes kay Melchizedek. So si Melchizedek, tandaan natin, no, ang may karapatan lang kumuha ng tithes, mga pari. No? Kaya may karapatan din si Melchizedek na kumuha ng tithes. Alright? At doon ibinigay ni ni Abraham ang tithes niya kay Melchizedek. So si Melchizedek ay isang pari ng kataas-taasan Diyos at isa ring hari ng Salem. No? So yan si Melchizedek. So si Melchizedek nag-exist yan panahon pa ni Abraham. Pero sinabi dito sa verse na ikaw ay pare magpakailanman ayon sa pagkapare ni Melchizedek. Ano ba yung pagkakaiba ng pagkapare ni Melchizedek sa pagkapare ni Abraham? Ni Aaron. Tao, Si spiritual. Melchizedek, pare ng kataas-taasan ng Diyos, no? Ay hindi naghahandog ng mga handog na hayop. Alright? So wala siyang paghahandog na ginagawa gaya ni Aaron na naghahandog ng hayop. Kasi siya ay, ano, actually misteryoso nga itong si Melchizedek. Misteryoso siya. Hindi alam kung saan siya nagmula, Ay, kung ganun saan talaga siya. kung saan lahi siya nagmula. Hindi din tukoy kung na mas detalyado yung kanyang mga ginawa, kung sino talaga siya. Ang alam lang natin siya ay hari at pari ng kataas-taasan Diyos, no? Pero dito, bakit sinabi ng Ama na si Kristo ay magiging pari ayon sa pagkapare ni Melchizedek? Hindi ayon sa pagkapare ni Aaron, ha? Dahil ang pagkapare ni Melchizedek ay spiritual. Mas mataas ang pagkapare ni Melchizedek sa pagkapare ni Aaron. Unang-una, no? Nauna si Abraham kaysa kay Aaron. Sabihin, una 'tong nangyari. Wala pang Israel nung nangyari 'to, mga kapatid, no? Alright. At sino ba si Abraham? 'Di ba siya ay dakila? Siya ay ama ng maraming mga bansa, no? At ama lang naman si Abraham ni Israel. So ibig sabihin, mga kapatid, no, ang ama ni Israel ay nagbigay pugay kay Melchizedek, nagbigay ng kanyang tithes kay Melchizedek. Hindi sobrang dakila ni Melchizedek, no? Dakila si Melchizedek. Dakila siyang pari, no, ng kataas-taasan Diyos. Alright? So kaya pala kay Melchizedek siya iniayon, hindi kay Aaron. Dahil kay Aaron, karnal, physical. Kay Melchizedek, spiritual at buhay na walang hanggan. Alright? Sabi sa 7, noong si Yahusha ay namuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Ito yung panahon na na nanalangin siya, no? Na kalooban mo hindi ang kalooban ko ang masunod. Tsaka nung nanalangin siya na siya ay nasa krus, no?
na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? No? Sabi dito, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Ginawa siyang ng Diyos, ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So kaya pala mga kapatid, no, na si Yahusha ay sumalupa, no, upang matutunan niya, no, ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Sabi na dito, sa pamamagitan ng pagtitiis, no. So part 'yon ng kanyang test, yung pamumuhay niya dito sa lupa. Ng ating Panginoon, si Yahusha. Bagamat siya'y anak ng Diyos, from the word, bagamat siya'y anak, capital A na yan. No? Kasi nga, pag sinabing anak ng Diyos, di ba dapat easy-easy na lang. Anak na nga siya ng Diyos eh. No? Kumbaga sa kalangitan, pag sinabing siya ay anak ng Diyos, naglilingkod sa kanyang mga anghel. No? Pero hinubad niya yon, yung kanyang katungkulan doon, yung pagiging halos, di ba? Yung pagkakapantay niya sa Diyos. Kasi nga, yung karapatan niya sa langit, mga kapatid, no? Bilang anak ng Diyos. Hinubad niya yon at nag-anyong tao siya upang matutunan niya ang tunay na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, maging perfect. Kailan siya naging perfect? Nung siya ay nabuhay naman muli. 'Di ba? Nagkaroon na siya ng glorified body. Siya ay naging perfect na. Siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Dito na yung notes ko. Buksan ko lang saglit mga kapatid. Yan. Oh. Tandaan niyo sinasabi dito ng kasulatan upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat. Hindi natapos diyan Hindi natapos diyan sa ang lahat. Ang lahat ng mga masunurin sa kanya. So yung Oh, ginagamit na out of context ng mga nagtuturo, no, na for God so loved the world, para lahat, no? Hindi lang pala lahat, no, kundi lahat ng susunod sa kanya. Kailangan ng obedience. Kasi kung ang faith natin without obedience is dead, yan sabi dito sa kasulatan, ang bibigyan niya ng buhay na walang hanggan o kaligtasan na walang hanggan ay yung mga masunurin sa kanya. Masunurin. Kailangan natin sumunod sa kanya. mm. Ginawa siya ng Diyos sa pinakapunong pari ay sa pagkapari ni Melchizedek. So alam ko lahat ng mga natutunan natin ngayon, no, ay napakasakit sa ulo. I know, alam ko yan dahil nagdaan din ako diyan. Alright. Pero panghawakan natin, no. Panghawakan natin yung mga natutunan natin ngayon, no. Tandaan lang natin 'to mga kapatid, no. Dapat natin maunawaan kung gaano kahalaga ang isang punong pari. At kailangan natin maunawaan, no, na si Kristo Yahushua ang pinili na pinakapunong pari ng Diyos para sa atin. Ayan kasi ang hindi tinuturo sa mga sa mga churches, no? Hindi nyo kailanman narinig ang punong pari. Hindi nyo kailanman narinig ang Levita. Hindi si Melchizedek nga, hindi ko alam kung na-share ba sa atin, no? Noon. Ano Hindi nyo lang, alam kung saan nagmula yung tithes. mm. Diba? Pero
May covenant pala ng ano, ang Diyos sa mga Levita, no? Ang alam lang natin, si Moises, si Joshua, yun lang. Pero mga kapatid, no? Dapat natin maunawaan kung paano nag-work ang pagkasaserdote. Kung paano siya kung paano siya nangyayari, no? Para maunawaan din natin, mga kapatid, kung bakit namatay ang ating Panginoon. Kung bakit siya nagkatawang tao at namatay, no? Hindi naman yung basta gusto lang ng Diyos, no, na mamatay siya, no, para na masatisfy siya. Di ba? Inisip natin, no, hinayaan ng Diyos na mamatay ang ating Panginoon para masatisfy ang kanyang galit. Hindi. Hindi lang doon natatapos doon, mga kapatid, no. Nung siya ay Ulitin mo nabuhay nga dito anak. sa mundo, hindi naman siya para nabuhay para lang mamatay. Alam niyo yun? Nakuha niyo ba ako? Hindi siya nabuhay na katawan tao para mamatay lang. Nagkatawan tao siya dahil may mga dapat siyang ganapin. Dapat siyang magturo ng kautusan, dapat siyang makaranas ng mga kapighatian, dapat siyang magtiis, dapat siyang matutong sumunod, no? Sa mga nabasa natin. Ang lahat ng 'yon dapat niyang matutunan, no? Lahat ng mga kahirapan para maunawaan niya yung paghihirap ng isang tao. Dahil siya ay pinili ng Diyos na pinakapunong pari. Para every time na lalapit tayo sa Kanya as punong pari, naiintindihan natin at alam natin na naiintindihan tayo ng ating Panginoon Kristo dahil siya ay nakaranas din ng mga naranasan natin as tao. Kaya kailangan niyang maging tao, no? Kasi kung pwede naman siyang maging ano eh, pinanganak, ipapanganak siya tapos magiging hari na kaagad siya nun eh. Di ba? Pwede naman kasi yun eh. Anak siya ng Diyos eh, sabi dito, siya ay anak ng Diyos. So kapag kahit yung mindset ng mga Israelita sa panahon na yun eh, ang anak ng Diyos, pagka dumating sa atin, ang Mesiyas, hari siya. So dapat may mga kawal yun. Dapat mayaman yun. No? Dapat, di ba? Pero isipin mo sa sabsaban, di ba? Sa sabsaban siya pinanganak. At yung wise men, no? Hindi naman Mhm. nagtaka yung mga wise men, baka sa sabsaban sila tinuturo ng star. Di ba? Pero sinamba pa rin nila yung anak. Di ba? Bakit? Dahil alam nila yung propesiya. Alam nila kasi yung prophecy. Pag hindi natin alam yung prophecy, hindi natin mauunawaan ang kasulatan. Ang propesiya may dadating na Mesiyas, no? Ano ko nga sa notes ko, meron akong babasahin sa Acts. Ito ang propesiya, no? Ah, buksan ko lang po saglit, mga kapatid, no? Salamat sa Diyos at na buhay na itong aking laptop. Yan, sa Acts 3:22-23. Sapagkat sinabi ni Moises, sabi niya, mula sa inyo, ang Panginoong ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Prophecy ito ah. Sundin ninyo ang lahat ng kanya sasabihin sa inyo, ang anumang hindi sumunod sa propeta, ang sino mang hindi sumunod sa propetang yon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. So hindi niyo masisisi ang mga tao, no? Hindi masisisi ng mga tao kung ah, sa panahon na naman natin nakakaroon ng confusion eh. Pero sa panahon nila, alam nila na may darating na parang prophet. Ang prophet, hindi naman kababaan yun eh, ng ating Panginoon. Kasi ang ibig sabihin ng prophet, bibig ng Diyos sa mga tao. So hindi yung kababaan, no? So si Yahushua, si Kristo,
Isa siyang propeta. Prophet din siya, no? Yung sinasabi dito, no? Ang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at titipulin. Ang tinutukoy niya sa ano na yan, sa prophecy na yan, si Yahusha. Kaya nga sabi ni Kristo, ganito sabi ni Kristo, sabi ni Yahusha. John 5:46 to 47, no? I-compare natin kung ko-connect ba. Ito ang sabi ni Yahusha. Kung talaga naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Sa paanong paraan sumulat si Moises, no? Patungkol sa ating Mesiyas, kay Yahusha. Dito sa Acts 32, 3:22 to 23, no? Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoong ninyong Diyos ay pipili para sa inyo, no? Ng isang propeta. Saan ba natin makikita yan, no? Makikita natin yan sa Deuteronomy 18:15 to 19. Ayan, sabi niya dito, mula sa inyo si Yahuwah na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Si Moises nagsasalita nito, ha. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito ang kasagutan sa hiniling ninyo kay Yahuwah nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Yan, di ba? Sa 19, yan ako na lang. Sa 18, kaya mula sa kanila, pipili ako sa kanila ng isang propetang katulad mo, sasabihin mo sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin, ay mananagot sa akin, no? So ang propesiyang yan, tumutukoy yan dito sa binasa natin din kanina na Acts sa mga gawa, no? Ang tinutukoy niyan si Yahusha. So alam nila yung darating ay Mesiyas, anak ng Diyos. Hindi sila nag-expect na dadating ang Diyos sa kanila na magkakatawan tao ang Diyos. Si Yahuwah magkakatawan tao. Hindi sila nag-expect na gano'n. Sa atin lang sa panahon natin ngayon yung ganyang mga kaguluhan, no? Yung ganyang mga kaisipan kasi nga lumaki tayo sa Gentile na kultura eh. Hindi naman hindi naman inaral ng mga nagtuturo ng ganyan yung Torah, no? Yung Old Testament. Kasi kung inaral nila yan, alam nila yung prophecy. Pag alam mo yung prophecy, hindi ka maliligaw kasi alam mo kung sino yung darating. Anak ng Diyos ang darating. Mesiyas. Hindi darating ang kakatawan tao ang Diyos. Dahil wala namang ganun propesya. And let's continue. Yan. So, obedience. Hallelujah. Mawala, mawala na ng lahat. Huwag lang obedience natin. No? Sapagkat ang sinumang sumunod sa kalooban ng Ama sa Langit, siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ano, yung mga nagsasabi lang sa kanilang mga labi. Alright? Babala laban sa pagtalikod. Ito maganda to. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. So medyo, no? Medyo masakit, di ba? Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ano kaya yan? So sinasabi dito, dapat sana nagtuturo na dapat yung mga sinasabihan nito, no? Pero kailangan pa silang turuan ulit ng mga aralin ng salita ng Diyos. Bakit kaya? Sapagkat ang dami ng katuruan tinanggap nila sa mga Gentile eh. Ano ba yung panimulang aralin mula sa
mula sa salita ng Diyos. Eh di kung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang pangalan, sino ang anak ng Diyos, no? Sino si Kristo, yan yung mga pasimulang aralin, mga kapatid, ng Diyos. Dahil kung hindi mo kilala ang Diyos na siya iisa, no? Hindi ka nga dapat pa talagang muna magturo. Sabi dito eh, no? Dapat nagtuturo na sila pero kailangan pa nilang turuan ng mga panimulang mga aralin mula sa Diyos, pagkakilala sa Diyos. Alright? Kasi sa akin, ang sign na dapat, ang sign para sa akin lang naman 'to mga kapatid, no? Hindi naman ako nagsasalita para sa iba. Ang sign na ready na ang isang tagapagturo, no, is kung kilala niya ba kung sino ang Diyos. Para sa akin, eh. Pero yung mga katuruan about sa mga buhay-buhay, no, kung paano haharapin yung problema, kung paano magpapatuloy sa pananampalataya, kahit sino puwedeng gumawa po niyan. Pero yung katuruan patungkol sa Diyos, about dito sa mga inaaral natin, sabi niya kasi madami pa siyang ituturo dapat, eh. Pero ang bagal daw maka-gets. Kasi may nagho-hold back, eh. Ang nagho-hold back mga kapatid, yung yung tradisyon ng tao, yung turo ng tao, yung nagho-hold back. Naglalaban sa isip, tatlo Diyos, eh. Pero sabi dito sa ano, sa katuruan na 'to, iisa Diyos. Ang alam ko tatlo, eh, 'di ba, na naging isa. Sabi dito, anak ng Diyos, pero nasa isip ko, iisa sila. Paano nagiging punong pari, 'di ba? So may mga nagho-hold back sa'tin. Kaya ang bagal natin maka-gets. Lalo na dito sa ano, sa mga pinag-uusapan natin, 'no? Panimulang aral 'to kapatid, eh. 10 utos, 'yan yung mga panimulang aral. Ten Commandments, ano pa ba? Yung creation, Sabbath, sa ano, seventh day creation, yung kay Abraham na covenant, pagtutuli, kay Noah, covenant, rainbow. Yan yung mga unang mga panimula. Ah, Lalo na sa Torah, yung ano, yung sa Deuteronomy, Levita, Israel, yan yung mga panimula. Dahil kung di mo alam yan, parang ang hirap, para tayong bulag na naglalakad sa ano, sa gubat, no? Para tayong bulag na naglalakad sa gubat. Na sinusundan natin ay isa ding bulag din. Bakit kaya? Ganito ko sinasabi ng kasulatan, no? Isaiah 8:20. Ano sinasabi diyan? Hindi yata yan. Wait lang kapatid, ah. Ba't iba yung sinasabi ni Magandang Balita? Try natin sa ano, sa dating Biblia. Yan, ito pala. Ayan, sabi dito, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, kautusan na, commandments of God, at sa patotoo, no? Tunay na walang umaga sa kanila. Sa English niyan, mga kapatid, no? Medyo mas masakit sa English, eh. Sabi dito, to the law and to the testimony, no? Torah. If they don't speak according to this word,
it is because there is no light in them. Ano ba yung sumisimbolo sa ano sa Diyos? Light. God is light, no? And there is no darkness in him, First John. Alright? So yung mga nagsasabi na wala ng kautusan at hindi nagtuturo ayon sa mga testimony, no, ng Torah, ang sabi diyan, dahil walang liwanag sa kanila. Sino ba ang liwanag? John 1, no? Si Kristo ang liwanag natin. Yan, no? Sabi dito. Sa John 1:8, John 1:6 to 9, 'di ba? Sabi diyan, there was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness to bear witness of the light, that all through him might believe. Yung light na yon si Kristo. He was not that light. Hindi siya yung liwanag na yon, but he was sent to bear witness of the light, of that light. Si John ay sinugo para maging witness doon sa liwanag na yon, no? That was the true light which gives light to every man coming into the world. Ang totoong liwanag natin ay si Kristo, si Yahushua. At si Yahushua, no, ay nagturo ng utos ng Diyos. Kasi kung hindi siya nagtuturo ng utos ng Diyos at hindi siya nagte-testify according sa mga propeta, hindi niya magaganap ang Isaiah 8:20. Dahil sa Isaiah 8:20, ang sino mang hindi nagsasalita patungkol sa kautusan at sa mga patotoo tungkol sa mga propeta, walang liwanag sa kanila. Si Kristo ang ating liwanag. So kaya nga tayo naglalakad sa liwanag. Sa mga inaalay na natin yung ating mga daan, no? Sa utos ng Diyos. Tapusin na natin to. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. So dito mga kapatid, wala akong wala akong sinasabihan sa bawat isa. Pero totoo naman, no? Na kung ang iba matatagal na, dapat talaga matitigas na ng pagkain yung kinakain. Kasi matagal na nga eh. Pero hanggang ngayon, gatas pa lang. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Meron ng discernment, mga kapatid. So ang tanong, meron na ba tayong discernment? Nadi-discern nyo na ba kung ano ang tama at mali? Kung ano ang totoo sa hindi totoo? No? I hope unti-unti. Ayun. No? Hindi ko naman kayo sinasabihan dito na ano na mabagal kayong umunawa. Kasi kakasabi pa lang sa inyo, di ba? Talagang gets na natin kaagad. So wala, parang ang ano naman, unethical naman na mga kapatid. Yung mga matatagal umunawa, sila yung ilang taon nang dinatnan sa pananampalataya. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila nauunawaan yung magandang katuruan, magandang balita. Sila Paano mo yon yung mga tinutukoy maunawaan? doon. Na dapat tagapagturo na din yung iba, pero kailangan pa nilang turuan ulit, i-align yung kanilang isipan sa totoong aral ng Diyos. No? So kayo, kung feeling nyo kayo pa sanggol, okay lang. Kasi kakaturo pa lang naman sa inyo eh. So sanggol, okay pa, okay pa yun mga kapatid. No? Pero ang ibig natin sabihin, no, hindi tayo mananatiling sanggol. Hmm. Yung kinakain ninyo, matitigas na. No? At I hope na mga kapatid, hindi lang sa inyo, pati ako, no, na unti-unti nating manguya yung mga salita ng Diyos. Dahil mahirap tong unawain. So ang kailangan natin, discernment.
discernment ng pagkakaiba ng mabuti at masama, ng tama at hindi tama, ng totoo sa kasinungalingan. No? Paano natin magagawa yan? Sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Aman po ba doon? Kaya Okay. tayo, ha, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa Hebrews. Alam ko mahirap tanggapin yung iba na pinag-usapan natin. No? Pero yun ang totoo eh. Yun ang totoo kasi masakit sa akin na magsabi ng totoo. No? Kasi madaming mga masasaktan. Pero when you know the truth, it will set you free. Palalayain kayo sa burden, no, ng tradisyon ng tao. Ganun talaga, mga kapatid. I hope na sa mga sinasabi natin, sa mga ginagawa natin, walang mabagong relasyon, walang wall na mabuo. Kasi ako wala akong wall na binubuo. No? Ayoko nga na may magkawatak-watak eh. Di ba? Ayoko may umaalis. Kasi naranasan ko nang umalis eh. Naranasan ko nang maging isolated, no? Sabihin, may ano, tag doon, ayoko na ding maranasan paulit-ulit. No? Pero kung yun ang daan, sometimes we need to walk forward, moving forward. Kailangan natin mag-move forward. Hindi tayo pwedeng maging stagnant dahil madaming hindi tumatanggap sa atin or sa akin or sa inyo kung saan man kayo ano, no? So yun, yung isa sa mga nais ko ding i-discuss about sa tithes and offering na napaghapyawan natin kanina, no? Papyaw pa lang yun. Sa Sabat, pag-uusapan natin siya na mas malalim. Pero sana matuloy sa Thursday, loobin ng Diyos, para hindi tayo mag-jump. Hebrews 6 kasi sa Thursday, mga kapatid, no? At Hebrews 7 ano, sa Sabat. Pagkain ng Diyos, tayo ay nananalangin na po, mga kapatid. No? Aming amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, dakila, sa buhay ko. Kami nagpapasalamat sa mga sa amin. Karunungan ito na hallelujah, hindi namin natutunan sa iba. Pero ngayon Mm. ay binubutan ng aming mga mata sa mga Yes. sultan, lalo na sa mga propesiya. Nais namin ay samahan mo kami sa aming mga paglalakbay, sa yung mga kasulatan na aming gabay sa aming pananampalataya. Mabigyan mo kami ng pusong masunurin, Yes, pusong handang Lord. magnawag. Tanggalin mo lahat ng mga pangit na tradisyon, mga ng aming mga pagka-alipin sa lipunan ito. Ngayon, hindi na kami alipin sa lipunan ito. Kami ay malaya na pinaningin sa mga kasampalingan sa mundong ito. Hindi mo kami kuhaan ng iyong mga landas, ng iyong mga daan, ng iyong mga kautusan, ng iyong mga totoo gamit ng ito. Kami mag-iisa sa kabanalan, yung mga pinili na gano'n. Salamat naman sa pribilehiyo yung binigay mo sa amin. At hayaan mo nga na makapagpatuloy kami pag-aaral sa Hebreo. Sabi ko ng mga Hebreo, extend kami ay matutupan ng mas malalim pa patungkol sa aming Panginoon na iyong napupuntahan ng Panginoon. Paano mo, paano ang mga bagay-bagay na mangyayari sa kalooban. Salamat naman ikaw ang malawalhati sa buhay ng mga nandito. Tuloy mo kami ingatan at punuin ng paglalakad. Wala di ka, pabili ka aming Diyos ng biyagwan. Kaya mo lahat ng puri sa pangit. Kami pangalan na siya.
na aming unang hari, ang hari, Panginoon ulit. So yun mga kapatid, no? Pili ng Diyos at hindi ko alam kung paano, no?